Hindi mo na ba alam kung saan ka pupunta? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 18 to 26, and I read it for you. While he was saying these things to them, suddenly a leader of the synagogue came in and knelt before him, saying, "My daughter has just died, but come and lay your hand on her, and she will live." And Jesus got up and followed him with his disciples. Then suddenly a woman who had been suffering from hemorrhages for 12 years came up behind him and touched the fringe of his cloak. For she said to herself, "If I only touch his cloak, I will be made well." Jesus turned and seeing her, he said, "Take heart, daughter, your faith has made you well." And instantly the woman was made well. When Jesus came to the leader's house and saw the flute players and the crowd making a commotion, he said, "Go away, for the girl is not dead but sleeping." And they laughed at him. But when the crowd had been put outside, he went in and took her by the hand, and the girl got up. And the report of this spread throughout that district. Desperado ka na ba sa buhay at hindi mo alam kung kanino o saan ka pupunta? Marahil ito rin po ang naging karanasan ng dalawa sa karakter sa ating binasang ebanghelyo. Una ay ang isang lider na mayroong anak na babae na may sakit, na sinasabing namatay na ayon sa ating binasang ebanghelyo. Pangalawa ay ang babaeng walang tigil ang pagdurugo o hemorrhages na hinda niya at meron na siya sa napakahabang panahon. Ang dalawang ito, yung anak na babae at ang babaeng nagdurugo ay parehong gumaling. Mga desperadong sitwasyon, ngunit nakahanap ng solusyon. Ito'y nakita nila, walang iba kung hindi sa ating Panginoong Hesukristo. Lagi po nating tatandaan, sa tuwing hindi po natin alam kung saan tayo kakapit o hahawak, katulad ng babaeng dinurugo na humawak sa laylayan ng damit ng Panginoon o ng leader na mayroong anak na babae na namatay, lagi po nating tatandaan, kay Jesus lamang tayo magtutungo. Kung magtutungo tayo sa ating sarili, baka wala tayong marating. Kung maniniwala tayo sa sabi-sabi o sa iba, baka hindi tayo makakalayo. Ngunit kung sa Panginoon tayo lalapit, anuman ang paghihirap, anuman ang sakit, sigurado tutulungan tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pagalingin niyo po kami sa anumang bagay na nagpapalayo sa amin, sa aming relasyon sa inyo. Nawa, Panginoon, buksan mo ang aming mga paningin, ang aming mga puso, upang makita ka namin sa araw-araw naming pamumuhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.